Akin ang lahat ng ito. Andrea, pati ang lalaking inakala mong asawa mo. Habang nakaratay si Andrea sa sariling dugo, magkahawak kamay sina Eduardo at ang kabit nito sa harap ng kanyang naghihingalong katawan. Piniga ng katotohanan ng kanyang puso, hindi aksidente ang pagbagsak ng kanyang sasakyan. Ngunit mula sa abo ng kamatayan, babangon siya para bawiin ang ninakaw na buhay. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Siguraduhin mong putol ang preno. Eduardo! Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng iyan sa bahay na ito pagkatapos ng gabing ito. Kahit sa panaginip, ayokong marinig ang boses niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng basag na bubog na bumaon sa pandinig ni Andrea Marquez. Galing ang boses na iyon sa speaker ng kanyang sasakyan. Isang glitch sa Bluetooth system na hindi sinasadyang nagkonekta sa tawag ng kanyang asawa habang siya ay nagmamaneho sa madilim at palikulikong daan ng Tagaytay. Ang boses na iyon ay hindi sa isang estranghero, kundi kay Madam Lucinda, ang biyenang babae na itinuring niyang pangalawang ina. Ang babaeng laging nagdarasal ng rosaryo tuwing hapon at laging nagpapaalala sa kanya tungkol sa dangal ng pamilya. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nakapatong sa tabi ni Andrea ang isang maliit na kahon na may nakabalot na asul na laso. Sa loob noon ay ang isang mamahaling Rolex. Isang regalo para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal na binili niya gamit ang kanyang unang malaking sahod bilang tagapagmana ng Marquez Corp. 7 taon niyang ibinigay ang lahat. 7 taon siyang nagpakabababa. Nagluto ng paboritong pagkain ni Eduardo. At tinalikuran ang sariling pangarap para lang maging isang mabuting asawa at manugang. Nanginig ang mga kamay ni Andrea sa manibela. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hinahampas ang kanyang mga rurok ng hininga hanggang sa hindi na siya makahinga. Isang malapot na pait ang namuuo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na bulong ng pangalan ng asawa. Eduardo. Biglang nawala ang kontrol sa preno. Ang kanyang paa ay paulit-ulit na tumatapak sa bakal. Ngunit walang nangyayari. Ang sasakyan ay bumibilis ang takbo sa bawat kurbada ng bangin. Ang mga ilaw ng kalsada ay naging malabong guhit ng puti at dilaw sa kanyang paningin habang ang luha ay nagsisimulang pumatak. Mainit at masakit sa kanyang mga pisngi. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging madilim ay ang orasan sa dashboard na tumama sa 2:00 ng hating gabi, ang simula ng kanilang anibersaryo. At ang simula ng kanyang kamatayan. Nabalik ang diwa ni Andrea sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang paalala na siya ay nasa isang ospital. Ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Kahit anong utos ng kanyang utak. Tila ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naging bahagi na ng semento. Maribel, gising ka na ba? Salamat sa Diyos. Akala ko ay mawawala ka na sa amin. Ang boses ni Madam Lucinda ay punong-puno ng pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Andrea, ito ay parang kalaskas ng isang ahas. Nararamdaman niya ang malamig na palad ng biyena na humahawak sa kanyang kamay. Ang bawat haplos ay parang laso na unti-unting pumapasok sa kanyang balat. Binuksan ni Andrea ang kanyang mga mata ng bahagya. Sapat lamang para makita ang mukha ni Eduardo na nakayuko sa kanya. Ang kanyang asawa ay mukhang pagod. May mga luhang namumuo sa mga mata. Isang perpektong acting ng isang nagdadalamhating asawa sa harap ng mga doktor na nakatayo sa paligid. I'm here. Love, don't worry. Everything is going to be fine. I'll take care of everything. Pati ang kumpanya. Para makapag-focus ka sa paggaling mo. Ang malambing na sabi ni Eduardo. Gusto ni Andrea na isigaw ang katotohanan. Gusto niyang ituro ang asawa at sabihing ito ang pumatay sa kanya. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos. Ang bawat salita ay nananatiling nakabaon sa kanyang lalamunan.
kasing bigat ng isang bato. Nakita niya ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan ni na Eduardo at Lucinda, isang tingin ng tagumpay na nakatago sa likod ng huwad na lungkot. Sa sandaling iyon, ang kanyang silid sa ospital ay hindi naging lugar ng paghilom, kundi isang kulungan. Ang bawat monitor na tumitibok ay tila nagsasabing siya ay nag-iisa na ngayon sa mundong puno ng mga lobong nakasuot ng tupa. Sa loob ng kanyang nadurog na pagkatao, isang tanong, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, ang tanging natanggap ko ay ang kamay na handang itulak ako sa bangin ng kamatayan sa bahay na ito? Andrea, ang salita ko ang batas. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ni Eduardo ay ikaw pa rin ang masusunod. Dito, isa ka na lang pasyenteng kailangang disiplinahin para sa sarili mong ikabubuti. Ang tinig ni Madam Lucinda ay tila latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na master's bedroom ng mga Marquez. Habang nakahiga si Andrea sa malambot na kama na dati ay simbolo ng kanyang pag-ibig at tagumpay, ngayon ay tila isa na itong malamig na kabaong nagawa sa seda. Kakauwi pa lamang niya mula sa ospital. Ngunit ang pagsalubong sa kanya ay hindi mga bulaklak o mainit na yakap, kundi ang balita na ang lahat ng mga dati at tapat na kasambahay na naglingkod sa kanyang ama ay tinanggal na sa trabaho. Ang mga bagong mukha na nakapaligid sa kanya ay may mga matang kasing lamig ng bakal. Mga tauhan na tanging kay Lucinda lamang sumusunod. Nararamdaman ni Andrea ang bawat pagpitik ng kirot sa kanyang mga binti na hanggang ngayon ay tila mga troso na walang buhay. Ang kanyang sariling bahay. Ang mansyon na itinayo ng kanyang ama ng may pagmamahal ay unti-unti nang nilalamon ng anino ng kanyang biyenan. Bawat sulok na dati ay puno ng alaala ng tawanan nila ni Eduardo ay napalitan ng mabigat na presensya ng pagkontrol. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang itaboy ang mga estrangherong humahawak sa kanyang mga gamit. Ngunit ang tanging kaya niyang gawin ay ang huminga ng malalim habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding pag-aalipusta. Pumasok sa silid ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Siya si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng ibang tauhan ni Lucinda. Mayroon itong bakas ng pagod ngunit puno ng katapatan. Bago pa man makalapit si Elena kay Andrea, hinarangan na siya ni Lucinda sa pintuan. Ang daliri ng matanda ay nakaturo sa mukha ng nurse bilang babala. Tandaan mo, ang tanging trabaho mo ay siguraduhing nananatili siyang mahina at sunod-sunuran. Huwag kang makikipag-usap sa kanya ng higit sa kinakailangan. Kung hindi, ay alam mo kung saan ka pupulutin. Ang banta ni Lucinda bago ito lumabas ng silid nang may kasamang tunog ng pag-andar ng mamahaling alahas sa kanyang braso. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ni na Andrea at Elena. Lumapit ang nurse at dahan-dahang inayos ang kumot ni Andrea. Sa maliit na pagkakataong iyon, nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Andrea ang isang mabilis na pagtango mula kay Elena, isang senyales na hindi ito kaaway. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang maliit na kilos na iyon ay tila isang patak ng tubig sa isang tuyot na disyerto. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol nang pumasok si Eduardo sa silid. May hawak na makapal na bundle ng mga dokumento at isang panulat na kulay ginto. Love, kailangan mo tong pirmahan. Ang power of attorney na ito ay para lang masiguro na hindi titigil ang operasyon ng kumpanya habang nagpapagaling ka. Alam mo namang hindi ko kayang makita na nahihirapan ka sa mga stress sa opisina. Ang malambing ngunit mapanlin lang na sabi ni Eduardo habang inilalapit ang mesa sa kama ni Andrea. Tiningnan ni Andrea ang kanyang asawa. Ang mukhang dati ay tinitingala niya bilang kanyang sandigan ay mukhang isang maskara na lamang ngayon. Alam niya na ang bawat pirma sa mga papel na iyon ay katumbas ng pagbibigay ng kanyang buong pagkatao at ng diwa ng kanyang ama sa kamay ng isang mamamatay tao. Itinaas ni Andrea ang kanyang kanang kamay. Ngunit sinadya niyang pasunurin ang kanyang panginginig. Ang kanyang mga daliri ay tila nawawala ng lakas.
Hinayaan niyang mahulog ang panulat sa sahig bago pa man ito dumikit sa papel. Hindi ko kaya. Eduardo, ang aking kamay. Tila walang pakiramdam. Pasensya ka na. Hindi ko yata kayang sumulat ngayon. Ang mahina at gumaralgal na sagot ni Andrea habang pilit na naglalabas ng luha ng pagkabigo. Kumuyom ang kamao ni Eduardo. Isang mabilis na pagpapakita ng kanyang tunay na galit na agad din niyang itinago sa likod ng isang pilit ng ngiti. Magpahinga ka muna. Baka dahil lang ito sa mga gamot na ibinibigay sa'yo. Bukas, susubukan nating muli. Kailangan mong pirma na ito. Andrea, para sa kinabukasan nating dalawa. Ang sabi nito bago siya lumabas. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagmamadali. Nang sumapit ang gabi, ang buong mansyon ay binalot ng isang nakatatakot na katahimikan. Ang tanging naririnig ni Andrea ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Eduardo. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang dalang dokumento. May hawak siyang isang baso ng tubig at isang maliit na puting tableta. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang anumang bakas ng pag-ibig na dati niyang ipinangangako. Kailangan mong matulog ng mahimbing. Andrea, masyado kang maraming iniisip. Uminom ka nito para hindi ka na managinip ng kung ano-ano. Ang bulong ni Eduardo habang dahan-dahang inilalapit ang tableta sa labi ng kanyang asawa sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara. Nakita ni Andrea ang kakaibang kislap sa gamot na iyon, isang gamot na alam niyang hindi para sa kanyang paggaling, kundi para sa kanyang tuluyang pagkawala sa katinuan. Sa loob-loob niya, isang tanong ang tila sumasakal sa kanyang hininga. Hanggang kailan ko kayang panindigan ng pagpapanggap na ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim na hatid ng sarili kong asawa? Kilalanin mo si Clarissa. Andrea, siya na muna ang mag-aasikaso sa mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Huwag kang mag-alala. Utos ito ni Mama, para hindi ka na masyadong mapagod sa pag-iisip sa takbo ng ating tahanan. Ang mga salitang ito mula kay Eduardo ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa sugatang puso ni Andrea. Habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng isang manipis na kumot. Hinarap niya ang babaeng pumasok sa kanyang silid. Si Clarissa Bata. Maganda. At may dalang aura ng tagumpay na tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyon. Ang mas masakit, nakikita ni Andrea ang bahagyang pag-umbok ng tiyan nito sa ilalim ng suot na manipis na bestida. Isang katotohanang sumasampal sa kanya na habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay bumubuo na ng bagong pamilya sa piling ng iba. Bago pa man ang tagpong ito, matagumpay na nailuwa ni Andrea ang tableta na pilit na ipinainom sa kanya ni Eduardo kagabi. Hinintay niyang makalabas ang asawa bago niya ito idura sa isang tissue at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat gabi ay naging isang pakikipagsapalaran para sa kanya. Isang laro ng buhay at kamatayan kung saan ang tanging sandata niya ay ang kanyang talino at ang kakayahang magpanggap na wala siyang nalalaman. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ipinilit ni Madam Lucinda na dalhin si Andrea sa hapagkainan. Ito ay hindi dahil sa malasakit, kundi upang ipamukha sa kanya ang kanyang kawalan ng halaga. Sa gitna ng marangyang salo-salo, nakaupo si Lucinda sa kabisera, habang sa magkabilang tabi nito ay sina Eduardo at Clarissa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang malungkot na musika sa pandinig ni Andrea habang pinapanood niya ang kanyang biyenan na masayang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Clarissa. Kailangan mong kumain ng marami. Clarissa, para sa apo ko. Mahirap na ang magkaroon ng mahinang katawan gaya ng iba rito. Ang sabi ni Lucinda habang may makahulugang sulyap kay Andrea na tila ba isa itong piraso ng gamit na sira at nakakalat sa sahig. Nararamdaman ni Andrea ang bawat salita na tila ba tinutusok ang kanyang lalamunan.
Ang bawat subo ng pagkain ay nagiging kasing pait ng apdo. Gusto niyang tumayo at itapon ang lahat ng nasa mesa. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Sa bawat tawa ni Eduardo sa mga biro ni Clarissa, pakiramdam ni Andrea ay unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao. Hanggang sa maging abo na lamang ang natitira sa kanyang dangal. Pinili niyang yumuko. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mga mata na punong-puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. I'm sorry. Mama, nawala na po ako ng gana. Elena, maari mo na ba akong ibalik sa aking silid ang mahinang pakiusap ni Andrea? Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng ingay ng kasiyahan ng tatlo, pagbalik sa kanyang silid. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iniwan ni Elena ng basta-basta, habang nagpapanggap na inaayos ang kanyang unan. Mabilis na idinuod ni Elena sa palad ni Andrea ang isang maliit na piraso ng papel, isang dantip na may nakasulat na pangalan ati. Gabriel Reyes. Isang sulyap ng pag-unawa ang nagpalitan sa kanila bago tuluyang lumabas ang nurse. Nang muling mapag-isa, binuksan ni Andrea ang kanyang palad. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang tanging saksi sa pag-asa na muling nag-alab sa kanyang mga mata. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nabahira ng hapdi nang marinig niya ang mga yabag ng paa sa pasilyo. Ang tunog ng tawanan ni Eduardo at Clarissa ay tumigil sa tapat ng pintuan ng kabilang silid, ang silid na dati ay opisina ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay tila ginagawa na nilang pugad ng kanilang pagtataksil. Ang bawat halakhak ni Clarissa at ang mahinang renrir ng kanyang asawa na tumatagos sa manipis na dingding ay tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Andrea. Nakapikit siya ng mariin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang init ng dugo. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at puot. Hanggang kailan ko kailangang pakinggan ang ingay ng kanilang kaligayahan sa ibabaw ng bangkay ng aking nadurog na puso? Narito ang ating abogado. Si Ati, Gabriel Reyes. Mayroon siyang ilang dokumentong kailangang ipakita tungkol sa foundation ng iyong ama. Andrea, hindi ko siya mapigilan dahil bahagi ito ng legal na obligasyon ng kumpanya. Ang boses ni Madam Lucinda ay punong-puno ng pagkairita habang binubuksan niya ang pinto ng silid ni Andrea. Sa likod niya ay isang lalaking may tindig na kasing tatag ng isang puno ng nara. Nakasuot ito ng itim na Amerikana na lalong nagbigay diin sa kanyang seryosong anyo. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, naramdaman ni Andrea na ang hangin sa loob ng kanyang silid ay gumaan. Tila ba ang presensya ng lalaking ito ay nagdala ng isang hindi nakikitang kalasag laban sa kadilimang bumabalot sa mansyon. Hinarang muna ni Lucinda si Gabriel sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng hinala. Mabilis lang dapat ito. Ati, Reyes, masyadong mahina ang aking manugang para sa mahahabang usapan. Kung maaari ay iwanan mo na lang ang mga papel at ako na ang bahalang magpapirma sa kanya. Ang matigas na utos ng matanda, ngunit hindi natinag si Gabriel. Tinitigan niya si Lucinda ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong takot. Pasensya na po, Madang Lucinda. Ngunit ang mandato ng aking tungkulin ay nangangailangan ng personal na kumpirmasyon mula kay Mrs. Andrea Marquez. Bilang kinatawan ng pundasyong itinatag ni Don Lorenzo. Kailangan kong masiguro na ang kanyang tagapagmana ay nasa maayos na kalagayan bago tayo magpatuloy sa anumang transaksyon. Ang mahinahon ngunit makapangyarihang sagot ni Gabriel. Napilitang tumabi si Lucinda. Bagaman ang kanyang mukha ay halatang nagngangalit sa galit. Humakbang si Gabriel pumasok sa silid. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Andrea, tila tumigil ang mundo para sa dalawa. Nakita ni Gabriel ang payat na anyo ng babaeng dati ay puno ng sigla. Ang mga matang dati ay nagniningning ngayon ay tila mga bintanang puno ng lumbay.
Isang matinding kirot ang dumaan sa dibdib ni Gabriel. Isang emosyong pilit niyang itinago sa likod ng kanyang profesional na anyo. Lumapit siya sa tabi ni Andrea at nagkunwaring naglalabas ng mga legal na dokumento mula sa kanyang bag. Inilapit niya ang isang folder sa harap ng babae. Tila ipinapakita ang mga nakasulat na probisyon. Ngunit sa ilalim ng mga formal na letra. Mabilis na nagsulat si Gabriel sa isang maliit na bahagi ng papel gamit ang kanyang pluma. Patawad dahil ngayon lang ako nakarating. Ilalabas kita rito. Andrea, magtiwala ka sa akin. Ang nakasulat sa papel na tanging si Andrea lamang ang nakakakita. Naramdaman ni Andrea ang isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya si Gabriel. At sa isang maliit na pagkurap ng kanyang mga mata, ipinarating niya ang kanyang pasasalamat. Alam ni Andrea na si Gabriel ang batang mamatay tao na kinalinga ng kanyang ama noon. Ang batang pinag-aral at naging matagumpay na abogado dahil sa kabutihan ni Lorenzo. Ito ang utang na loob na hindi kailanman nakalimutan ng lalaki bago matapos ang kanilang sandali. Tumungo si Gabriel para ayusin ang gilid ng kumot ni Andrea na bahagyang nalukot. Sa isang mabilis na segundo, ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na balat ng kamay ni Andrea. Ang init ng kanyang haplos ay tila isang pangako ng proteksyon. Isang tahimik na sumpa na hindi niya hahayaang muling masakta ng anak ng taong nagligtas sa kanya mula sa putikan. Napansin ni Lucinda ang katahimikan at mabilis na lumapit sa kanila. Tapos na ba ang kailangang pirmahan? Mukhang napapagod na ang aking manugang. Ate Reyes, ang putol nito sa kanilang usapan habang mabilis na kinukuha ang folder mula sa mesa. Tumayo si Gabriel at tumango ng formal. Tapos na po. Madam, maraming salamat sa inyong oras. Mrs. Marquez, magpagaling kayo. Babalik ako para sa susunod na hakbang. Ang huling habilin niya bago lumabas ng silid. Ngunit sa pag-alis ni Gabriel, naiwan si Lucinda na may dalang kakaibang kaba. Nang muling mapag-isa ang matanda sa pasilyo, tiningnan niyang muli ang mesa sa silid ni Andrea. Napansin niya ang isang maliit na notepad na naiwan sa gilid. At doon, sa ilalim ng malakas na ilaw, nakita niya ang bakas ng mga titik na madiing naisulat sa itaas na pahina, isang marka ng panulat na hindi nabaon sa tinta, ngunit malinaw na nag-iwan ng hugis ng mga salita. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lucinda habang kinukuha ang isang lapis para kuskusin ang papel at alamin ang lihim na mensahe. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang panibagong panganib ang muling bumangon para sa dalawang pusong nagsisimula pa lamang magtagpo. Paano kaya makakaligtas si Andrea sa oras na malaman ng kanyang biyenan ang ugnayang namamagitan sa kanila ng abogado ng kanyang ama? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Madam Lucinda habang dahan-dahan niyang kinuskos ng dulo ng lapis ang puting pahina ng notepad. Sa ilalim ng bawat kuskus, unti-unting lumitaw ang mga salitang nagmula sa diin ng panulat ni Gabriel kanina. Ilalabas kita rito. Andrea, magtiwala ka sa akin. Ang bawat titik ay tila isang tumpok ng nagniningas na uling sa mga mata ni Lucinda. Lukot ang mukha sa galit. Nilamukos niya ang papel at itinapon sa sahig. Akala niyo ba ay magtatagumpay kayo sa pamamahay ko? Hindi niyo kilala kung sino ang kinalaban niyo. Ang nanggagalaiting bulong ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa pinto ng silid ni Andrea. Sa loob ng silid, ramdam ni Andrea ang bigat ng panganib. Alam niyang hindi titigil si Lucinda hanggat hindi siya lubos na napapasunod. Sa gitna ng kanyang kaba, mabilis siyang nagbigay ng senyas kay Elena na noon ay nagpupunas ng bintana. Sa isang sulyap na puno ng pagsusumamo, itinuro ni Andrea ang isang lumang cabinet sa dulo ng pasilyo. Ang lugar kung saan matatagpuan ang lihim na silid-aklata ng kanyang ama. Naiintindihan ko. Ma'am, gagawin ko ang lahat para mahanap ang naiwan ni Don Lorenzo. Ang mahinang bulong ni Elena bago ito lumingon sa paligid upang masigurong walang nakakakita.
Mabilis na lumabas si Elena at nagtungo sa madilim at maalikabok na silid-aklatan. Sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig na kahoy, natagpuan niya ang isang lumang kahon ng musika na gawa sa tanso. Sa loob nito ay nakatago ang isang maliit at itim na tala-arawan ang huling saksi sa mga huling araw ni Don Lorenzo Marquez. Mabilis itong itinago ni Elena sa ilalim ng kanyang uniforme at bumalik sa silid ni Andrea sa gitna ng kabog ng kanyang dibdib. Nang sa wakas ay mapag-isa si Andrea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bawat pahina ng tala-arawan. Ang sulat kamay ng kanyang ama, na dati ay matatag at malinaw, ay unti-unting naging magulo at mahina sa mga huling bahagi nito. Tila naririnig ni Andrea ang boses ng kanyang ama na nagsasalaysay ng isang madilim na katotohanan. Isinulat ni Don Lorenzo ang kanyang pagtataka kung bakit ang kanyang paboritong tsaa na laging tinitimpla ni Lucinda ay tila may kakaibang pait na humahapdi sa kanyang lalamunan. Nabanggit din niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan at ang pagkawala ng malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya na tanging si Lucinda lamang ang may access. Ang huling pangungusap sa tala-arawan ay tila isang huling hininga ng babala kapag wala na ako. Si Andrea ang susunod na biktima ng kanyang sariling biyenan. Bumagsak ang mga luha ni Andrea sa ibabaw ng papel. Binabasa ang mga titik na tila mga bakas ng dugo. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang ama, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan nila ay ang mga taong dahan-dahang pumatay sa kanya. Niyakap ni Andrea ang tala-arawan sa kanyang dibdib. Ipinikit ng kanyang mga mata at dinama ang huling init ng alaala ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagdadalamhati ay biglang nabasag. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay mabilis na umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago pa man makakilos si Andrea para itago ang tala-arawan, bumukas ng marahas ang pinto. Nakatayo sa pintuan si Eduardo. Madilim ang mukha at may dalang aura ng pananakot. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata habang mabilis na lumalapit sa kama ni Andrea. Ano ang itinatago mo sa ilalim ng kumot na iyan? Andrea, akala mo ba ay hindi ko alam na may kung anong ginagawa kayo ng nurse na iyan? Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Ang sigaw ni Eduardo habang marahas na hinahablot ang dulo ng kumot. Napahinto ang hininga ni Andrea. Ang tala-arawan ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang tanging ebidensya na magpapabagsak sa kanila o ang huling mitsa na tatapos sa kanyang buhay. Magagawa kaya ni Andrea na itago ang lihim ng kanyang ama? O ito na ang magiging katapusan ng kanyang laban? Bago pa man ito tunay na magsimula, ibigay mo sa akin ang anuman ng hawak mo. Andrea, huwag mo akong piliting saktan ka. Ang boses ni Eduardo ay puno ng pagbabanta. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang ang kanyang kamay ay nakahanda ng bawiin ang kumot mula sa kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang malamig na kapangyarihan ang biglang sumibol sa loob ni Andrea. Mabilis niyang isiniksik ang tala-arawan sa ilalim ng kanyang likuran, sa pagitan ng kutson at ng kanyang katawan. Habang ang isa niyang kamay ay mabilis na humablot ng isang lumang litrato mula sa gilid ng unan. Ipinakita niya ito kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga luhang hindi para sa takot, kundi para sa isang matalinong pagpapanggap. Ito ba ang hinahanap mo? Ang litrato natin nung araw ng kasal natin, ang sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring hinagpis. Binabasa ko lang ang mga pangako mo sa likod nito. Eduardo, tinatanong ko ang sarili ko kung nasaan na ang lalaking nangakong hinding-hindi ako pababayaan. Bakit kailangan mong maging ganito kalupit sa akin? Ang biglang pag-iba ng emosyon ni Andrea ay tila isang malakas na sampal na nagpahinto kay Eduardo. Tiningnan niya ang litrato, isang alaala ng panahong mukhang totoo pa ang lahat. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkadiri at pagkairita. Binitawan niya ang dulo ng kumot ng may kasamang singhal ng pagkapahiya. Masyado kang madrama. Andrea,
Akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga luha mo? Itago mo na yung litratong iyan dahil wala na itong halaga. Ang sabi ni Eduardo bago siya padabog na lumabas ng silid. Nang marinig ni Andrea ang paglayo ng mga yabag ng asawa. Binalot siya ng isang matinding panghihina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Inilabas niya ang talaarawan at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat pahina ng lihim ng kanyang ama ay naging mitsa ng kanyang bagong layunin. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging hukom sa sarili niyang kwento. Kinabukasan, sa ilalim ng bantay sarado ng mga tauhan ni Lucinda. Nagawa ni Andrea na makalabas ng bahay para sa kanyang regular na check-up sa ospital. Doon, sa isang liblib na bahagi ng hagdanan ng ospital, muli niyang nakatagpo si Gabriel. Sa gitna ng amoy ng antiseptiko at puting paligid. Ang anyo ni Gabriel ay tila isang luntiang oasis sa gitna ng disyerto ng kanyang buhay. Ipinakita ni Andrea ang ebidensya mula sa talaarawan. Habang binabasa ni Gabriel ang mga huling salita ni Don Lorenzo, ang panga nito ay nagtagi sa tindi ng galit. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga balikat ni Andrea, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na habag. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at dinala ang ulo ni Andrea sa kanyang balikat. Huminga ka! Andrea, nandito na ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa nila nang higit sa ginawa nila sa papa mo. Hindi lang hustisyang ibibigay ko sa'yo. Ibabalik ko sa'yo ang buhay mo. Ang bulong ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ng babae. Ang amoy ng mint at ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang gamot na humilom sa mga sugat sa kaluluwa ni Andrea. Sa sandaling iyon, ang paligid na dati ay puno ng panganib ay naging isang lugar ng kaligtasan. Naramdaman niya ang tibay ng pangako ni Gabriel. Isang pangako na higit pa sa utang na loob, pagbalik sa mansion. Nagsimula ang lihim na pakikipagsapalaran ni Andrea. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay balot na ng kadiliman at tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang naririnig, pilit na ibinabango ni Andrea ang kanyang sarili. Bawat paggalaw ng kanyang mga binti ay tila binubuhusan ng kumukulong tubig sa tindi ng sakit. Ngunit sa bawat pagbagsak niya sa malamig na sahig, ang mukha ni Lucinda at Eduardo ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang muling tumayo. Nagkunwari rin siyang sunod-sunuran. Tinatawag na niya si Lucinda na mama nang may peking ngiti. At kinakain ang bawat subo ng pagkaing ibinibigay nito. Kahit alam niyang puno ito ng pangungutya. Ang pagpapanggap na ito ay tila isang laso na kailangan niyang inumin upang makalapit sa kanyang biktima. Isang gabi, habang pilit na itinutayo ni Andrea ang kanyang sarili gamit ang lakas ng kanyang mga braso sa gilid ng mesa, isang pagkakamali ang naganap. Nawalan siya ng balanse at tumama ang kanyang siko sa isang kristal na plorera. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng gabi. Napahinto ang paghinga ni Andrea. Maya-maya pa, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Ang tinig ni Clarissa, ang kabit ni Eduardo, ay papalapit na sa kanyang pintuan. Ano ang nangyayari dyan, Andrea? Gising ka ba ang sigaw ni Clarissa habang ang kanyang kamay ay nasa doorknob na? Paano makakalusot si Andrea sa sandaling makita siya ng kanyang kaagaw na nakatayo? Sa gitna ng isang kasinungalingang pilit niyang binuo para sa kanyang kaligtasan. Huwag mong subukang paglaruan ang pasensya ko. Andrea, pirma o ang mental hospital. Mamili ka. Dahil hindi ako mag-aatubiling itapon ka sa lugar kung saan wala nang makakarinig sa mga huling hininga mo. Ang boses ni Madam Lucinda ay parang isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng silid. Hawak niya ang mga dokumento ng power of attorney habang nakatayo sa paanan ng kama ni Andrea. Ngunit bago ang komprontasyong ito, ang muntik ng pagkakahuli ni Clarissa kay Andrea ay naging isang madugong laro ng bilis ng isip nang bumukas ang pinto matapos mabasag ang plorera.
Mabilis na bumagsak si Andrea sa sahig at nagkunwaring nawala ng malay sa gitna ng mga piraso ng kristal. Si Elena, na noon ay mabilis na nakapasok mula sa kabilang pinto, ay agad na kumuha ng basahan at nagkunwaring siya ang nakabasag nito habang tinutulungan ng kanyang amo. Nagawa nilang lokohin si Clarissa sa pag-aakalang nahulog lamang si Andrea mula sa kama dahil sa panghihina. Ngunit ang insidenteng iyon ang naging huling mitsa para mawala ng tiyaga si Lucinda. Ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nararamdaman ni Andrea ang titig ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Si Eduardo ay nakatayo sa gilid. Walang kibo. Tila isang estatwa ng katraiduran habang hinihintay ang kanyang hudyat. Pirmanan mo na ito. Love, para rin ito sa ikabubuti mo. Ayaw mo naman sigurong mabulok sa isang madilim na silid kasama ang mga taong baliw. Di ba ang dagdag ni Eduardo? Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis na tila ba may lason. Nararamdaman ni Andrea ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang panulat na iniaabot sa kanya. Alam niya ang plano ni Gabriel pirmanan ang dokumento. Ngunit gawin ito sa paraang magiging invalidated ang pirma sa mata ng batas. Sinadya niyang pakalugin ang kanyang buong braso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na takot at pagsumamo. Sina? Huwag niyo lang akong ilayo rito. Pipirma na ako. Ang gumaralgal na sabi ni Andrea habang hinahawakan ang panulat sa bawat kurba ng kanyang pirma. Sinadya niyang baguhin ang daloy ng mga titik. Isang maliit na detalye na tanging ang isang bihasang abogado gaya ni Gabriel ang makakapansin. Para kay Lucinda at Eduardo. Ang bawat dumi ng tinta sa papel ay tila tunog ng ginto na nahuhulog sa kanilang mga bulsa. Nang matapos ang huling titik, marahas na hinablot ni Lucinda ang papel at itinaas ito na parang isang tropyo. Sa wakas, nakuha rin natin ang nararapat sa atin. Eduardo. Ngayon, wala na silang magagawa. Ang masayang bulong ni Lucinda. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila huni ng isang buitreng nakahanap ng bangkay. Nang gabing iyon, nagkaroon ng munting pagdiriwang sa ibaba. Mula sa kanyang silid, naririnig ni Andrea ang tunog ng pag-untog ng mga kristal na baso at ang pag-agos ng mamahaling alak. Naririnig niya ang malakas na halakhak ni na Eduardo at Clarissa habang pinagpaplanuhan ang kanilang marangyang bakasyon gamit ang pera ng kanyang ama. Ang bawat tawa nila ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Ngunit sa halip na maiyak, ang bawat hampas ay lalong nagpapatigas sa kanyang kalooban. Magpakasaya kayo ngayon. Dahil ang bawat basong iniinom nyo ay may kalakip na anino ng inyong sariling pagkawasak. Ang tahimik na sumpa ni Andrea habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Ngunit ang kasiyahan sa ibaba ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Lucinda. Isang tawag mula sa kanyang personal na doktor na nagpadala ng resulta ng mga huling laboratory test para sa buong pamilya. Nang marinig ang boses sa kabilang linya, biglang nawala ang kulay sa mukha ni Lucinda. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng alak ay nagsimulang manginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang pula ng alak ay kumalat sa puting alpombra na tila sariwang dugo. Ano ang ibig mong sabihin? Dok, hindi maaari. Sigurado ka ba sa resulta ng dugo ni Clarissa? Ang nanginginig na tanong ni Lucinda habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagkabigla. Ano kaya ang katotohanang natuklasan ni Lucinda tungkol sa pinakamamahal na apo na inaasahan niya? At paano nito babaguhin ang laro ng paghihiganti ni Andrea? Hindi mo pwedeng sirain ang mga plano ko. Clarissa, ang batang iyan ang tanging alas natin para tuluyang makuha ang tiwala ng board. At kung nalaman kong niloloko mo lang kami, sisiguraduhin kong wala kang matataguan sa mundong ito. Ang bulong ni Madam Lucinda ay punong-puno ng banta habang nakaharap siya kay Clarissa sa gitna ng kadiliman ng aklatan. Ang resulta ng laboratorio ay malinaw hindi tugma ang blood type ng bata sa sinasabing ama nito na si Eduardo. Gayunpaman,
dahil sa tindi ng pagkauhaw sa kapangyarihan. Pinili ni Lucinda na itago ang katotohanan. Gagamitin niya ang peking apo na ito upang makuha ang huling piraso ng kumpanya mula kay Andrea bago niya tuluyang itapon ang dalawang babaeng ito sa kalsada. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng silid na tila naging piitan ng kanyang kaluluwa, si Andrea ay dumaranas ng sarili niyang impyerno tuwing sumasapit ang malalim na gabi. Sa oras na ang lahat ay tulog na at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador, pilit na ibinabangon ni Andrea ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila mga tuyong sanga na pilit na binubuhay ng kanyang matinding pagnanasa para sa hustisya. Sa tulong ni Elena, dahan-dahang itinatayo ni Andrea ang kanyang katawan. Ang bawat pagtatangka ay kalakip ng matinding pawis at luhang pumapatak sa sahig. May mga oras na bumibigay ang kanyang tuhod at siya ay bumabagsak. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa sahig, laging naroroon ang mga kamay ni Elena upang siya ay saluhin. Ma'am, dahan-dahan lang po. Alam kong masakit. Pero kailangan nating gawin ito. Ang bulong ni Elena habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Andrea. Nakita ni Andrea ang mga luha sa mga mata ng nurse. Ikinuwento ni Elena na kaya siya narito ay dahil minsan na rin siyang naging biktima ng pang-aabuso ng kanyang dating asawa. At ang makitang lumalaban si Andrea ay nagbibigay din sa kanya ng lakas upang harapin ang sarili niyang mga sugat. Isang gabi, sa gitna ng kanilang lihim na pagsasanay, nagawa ni Elena na makalusot ng isang tawag para kay Gabriel. Nang marinig ni Andrea ang malalim at baritono na boses ng abogado sa kabilang linya, tila ba ang lahat ng kanyang pagod ay biglang napawi. Andrea, magkang susuko. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay isang hakbang palapit sa iyong kalayaan. Nandito lang ako. Naghihintay sa tamang sandali para bawiin ka. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na yakap na nagpapakalma sa nanginginig na puso ni Andrea. Naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang rito ng ligaya. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ngayon ay muling nagbibigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Sa ika-10 gabi ng kanyang pagsusumikap, naganap ang isang himala. Binitawan ni Andrea ang pagkakahawak sa gilid ng kama. Ang kanyang mga paa ay pumatag sa malamig na sahig. Sa loob ng 5 segundo, nakatayo siya ng mag-isa. Diretso ang likod. At ang kanyang paningin ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin. Hindi na niya nakita ang isang baldado at kawawang babae. Ang nakita niya ay isang mandirigmang handa ng sumabak sa huling labanan. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay agad na nabahira ng banta. Kinabukasan, pumasok si Eduardo sa silid na may dalang isang marangyang sobrang kulay ginto. Isang imbitasyon para sa ika-60 kaarawan ni Madam Lucinda. Maghahanda si Mama ng pinakamalaking party sa taong ito, Andrea. At doon, ipapakilala na namin ang magiging tagapagmana ng Marquez Corp. Huwag kang mag-alala. Mananatili ka lang sa kwarto mo. Ayaw ni Mama na makita ng mga bisita ang kalagayan mo. Baka masira lang ang mood ng lahat. Ang walang pusong sabi ni Eduardo habang nakangisi. Paglabas ni Eduardo, narinig ni Andrea ang kanyang pakikipag-usap sa telepono sa pasilyo. Pagkatapos ng birthday ni Mama, kailangan na nating ayusin ang mga papeles para sa asylum. Hindi naligtas si Andrea rito. Baka kung ano pang magawa niya sa sarili niya o sa atin. Ang talamak na kasinungalingan ni Eduardo sa kausap nito. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang apoy sa mga mata ni Andrea. Ang gabi ng kaarawan ni Lucinda ay hindi magiging gabi ng kanilang tagumpay. Ito ang magiging gabi kung saan ang lahat ng kanilang mga maskara ay malalaglag. At ang katotohanan ay sisikat na parang isang bagong umaga. Handa na ba si Andrea na harapin ang kumpol-kumpol na mga lobo sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang? At ano ang pasabog na inihahanda ni Gabriel para sa gabing iyon?
Ang mansyon ng mga Marquez ay parang isang palasyo sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng mga chandelier at ang amoy ng mga sariwang bulaklak na tila ba nagtatakip sa baho ng mga lihim na nakatago sa loob nito. Ang gabi ng ika-60 kaarawan ni Madam Lucinda ay puno ng karangyaan, musika, at mga plastik na ngiti mula sa mga matataas na tao sa lipunan, habang ang lahat ay abala sa pakikipaghalubilo. Ang bawat hakbang ni na Eduardo at Clarissa sa gitna ng bulwagan ay tila ba isang deklarasyon na sila na ang bagong hari at reyna ng imperyong iniwan ni Don Lorenzo sa loob ng kanyang silid. Ang katahimikan ni Andrea ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas. Hindi siya pinayagang lumabas. At ang pinto ng kanyang silid ay nakakandado mula sa labas bilang pagtalima sa utos ni Lucinda. Ngunit sa tulong ni Elena, ang lahat ay nakaplano na. Isang madugong pulang bestida ang inilabas ni Elena mula sa ilalim ng kanyang uniforme, isang kulay na sumisimbolo hindi ng pag-ibig, kundi ng muling pagsilang mula sa sariling dugo at sakit. "Ma'am, handa na po ang lahat. Narito na rin si Ati. Gabriel? Nasa gitna na siya ng mga bisita at naghihintay na lamang sa inyong hudyat." Ang mahinang ulat ni Elena habang maingat na nilalagyan ng lipstick ang mga labi ni Andrea. Ang kulay ng pula sa kanyang mga labi ay tila isang babala para sa mga taong nag-akalang tapos na ang kanyang laban. Sa kabilang banda, si Gabriel Reyes ay pumasok sa bulwagan na may dalang kakaibang karisma na kumuha sa atensyon ng lahat. Nakasuot siya ng itim na Amerikana na tila ba sumisimbolo sa pagluluksa para sa katarungang matagal nang nawala. Hawak niya ang isang kayumangging sobre na tila ba naglalaman ng tadhana ng pamilya Marquez. Nang magtama ang paningin nila ni Lucinda, isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ng abogado. Isang pasabog na handa ng sumabog sa gitna ng kasiyahan. Umakyat si Madam Lucinda sa bentahe ng entablado. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. "Maraming salamat sa inyong pagdalo sa mahalagang gabing ito. Ang tagumpay ng Marquez Corp ay alay ko sa aking pamilya. Lalo na sa aking anak na si Eduardo at sa kanyang magiging tagapagmana. Sa gitna ng ating kasiyahan, isama rin natin sa ating mga panalangin ang aking manugang na si Andrea, na sa kasamaang palad ay nawala na sa kanyang tamang katinuan dahil sa matinding trahedya." Ang plastik na pahayag ni Lucinda habang nagpapanggap na nagpupunas ng peking luha. Ngunit ang katahimikan ng buong bulwagan ay biglang nabasag. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa ibabaw ng makinis na marmol na sahig ay tila ba naging isang nakabibinging musika na nagpatigil sa lahat ng usapan. Ang malaking pinto ng silya ay bumukas ng dahan-dahan. At doon, sa gitna ng anino at liwanag, lumitaw si Andrea Marquez. Ang kanyang pulang bestida ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. At ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa entablado kung nasaan ang kanyang biyenan. Ang bawat tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang bawat mata ay puno ng pagkagulat at pagtataka. Ang mukha ni Eduardo ay namuti na parang papel, habang ang hawak na baso ni Lucinda ay tila ba malalaglag na sa kanyang nanginginig na kamay. "Bakit tila tumigil ang inyong pagdiriwang? Hindi niyo ba nagustuhan ang regalo ko para sa kaarawan ni Mama?" Ang boses ni Andrea ay malinaw at matatag. Walang bakas ng kahinaan o pagkabaliw. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, inabot ni Andrea ang mga gilid ng kanyang wheelchair. Sa harap ng daan-daang mga saksi, dahan-dahang itinuwid ni Andrea ang kanyang likuran. Ang kanyang mga paa, na inakalang wala ng buhay, ay dahan-dahang tumapak sa sahig ng may paninindigan. Ang bawat segundong pagtayo niya ay tila ba isang oras ng paghihintay para sa hustisya. Nang sa wakas ay makatayo si Andrea ng mag-isa. Binitawan niya ang wheelchair at humakbang ng pasulong. Ang bawat yabag ng kanyang sapato sa marmol ay tila ba tunog ng hatol na dumarating para sa mga nagtraidor sa kanya. "Sino ang nagsabing wala na ako sa aking tamang isip? Mama!
At sino ang nagsabing ang imperyong ito ay sa inyo ang huling tanong ni Andrea habang nakatitig ng diretso sa nangangatog na si Lucinda? Ano kaya ang nilalaman ng sobrang hawak ni Gabriel na tuluyang gugunaw sa mundo ng mga Marquez? At paano tatanggapin ng publiko ang katotohanang ang biktima ay naging hukom na ngayon? Hindi nyo ba nagustuhan ang aking sorpresa? O baka naman mas gusto ninyong makita ang mga dokumentong magpapaliwanag kung bakit ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo ay unti-unti nang nagiging abo. Ang tinig ni Andrea ay kasing talim ng isang espada habang ang mga mata niya ay nanatiling nakapako kay Eduardo at Lucinda. Sa isang mabilis na hudyat mula kay Gabriel, ang malaking puting screen sa likod ng entablado ay biglang nabuhay. Ang bawat bisita sa bulwagan ay napaigtad nang makita ang mga larawan ng bank transfers at mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Eduardo sa ilalim ng utos ni Lucinda. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang huling slide. Ang isang medical record mula sa laboratoryong kinuha ni Gabriel na nagpapatunay na ang batang dinadala ni Clarissa ay hindi kailanman magiging isang Marquez. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging parang isang malakas na huni ng mga bubuyog. Ang bawat matalim na tingin at pangungutya ay tila mga palaso na tumatama sa dibdib ni na Lucinda at Eduardo. Ang marangyang pagdiriwang na inakala nilang magiging kaitaasan ng kanilang kapangyarihan ay naging isang pampublikong paglilitis sa kanilang mga kasalanan. Walang katotohanan ng mga iyan, Andrea. Ikaw ay may sakit sa isip. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito para sirain kami, ang sigaw ni Eduardo habang sinusubukan niyang lapitan ang asawa ng may kasamang galit at pananakot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ni Andrea, isang matipunong kamay ang humarang sa kanya. Si Gabriel Reyes ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom habang madali niyang binaliktad ang braso ni Eduardo upang pigilan ito sa anumang tangkang pananakit. Huwag mong subukang dumampi sa kanya. Eduardo, ang bawat kamay na itinaas mo sa kanya ay may katumbas na kaso sa ilalim ng batas. Tapos na ang panlilinlang nyo. Ang matigas na pahayag ni Gabriel na nagpatahimik sa buong paligid dahil sa takot at kahihiyan. Binaling ni Madam Lucinda ang kanyang puot kay Clarissa. Sa harap ng lahat, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng batang babae. Walang hiya ka. Niloko mo kami. Ginamit mo lang ang anak ng ibang lalaki para makapasok sa pamilyang ito ang bulyaw ni Lucinda. Sinusubukang isalba ang sariling dangal sa pamamagitan ng pagpapamukha na biktima rin siya ng panloloko. Ngunit ang bawat tao sa bulwagan ay alam na mas malalim pa ang dumi na kinasasangkutan ng matanda. Inilabas ni Gabriel ang isa pang piraso ng papelang orihinal na power of attorney na pinirmahan ni Andrea. Tumingin siya sa mga miyembro ng board of directors na naroon. Ito ang sinasabi nilang katibayan ng kanilang autoridad. Ngunit ayon sa aming forensic examination, ang bawat kurba ng pirma rito ay sinadyang baguhin ni Mrs. Marquez upang maging invalidated ang dokumentong ito. Sa madaling salita, lahat ng transaksyong pinirmahan ni Eduardo gamit ang papel na ito ay iligal at maituturing na pagnanakaw sa kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila ba naghuhudyat ng wakas ng isang madilim na kabanata. Lumapit sila kay Eduardo at binasa ang kanyang mga karapatan sa harap ng lahat ng mga dati ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Andrea, please, pakinggan mo ko. Nagawa ko lang naman iyon dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo at sa takot na mawala ka. Patawarin mo ko. Love ang pagmamakaawa ni Eduardo habang dinadala siya palabas. Ang kanyang mga luha ay tila ba mga peking perlas na naghahanap ng simpatya. Tiningnan siya ni Andrea nang walang anumang emosyon. Ang pag-ibig na dati ay nagpapabulag sa kanya ay tuluyan ng naging abo. Tapos na ang oras ng mga tanga. Eduardo, at tapos na rin ang oras mo sa buhay ko.
Ang bawat luhang iniyak ko noon ay bayad na ng bawat segundo ng kahihiyang mararanasan mo sa loob ng rehas. Ang huling salita ni Andrea bago siya tuluyang tumalikod. Habang ang mga bisita ay dahan-dahang nagsisialisan at ang ingay ay unti-unting napapalitan ng katahimikan. Naiwan ang lahat ng marangyang palamuti na dumi at sira. Ang singsing na pangkasal sa daliri ni Andrea ay dahan-dahan niyang hinubad at hinayaan itong mahulog sa sahig. Gumulong ito sa gitna ng mga basag na kristal at natapong alak. Isang simbolo ng wakas ng kanyang pagkaalipin. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang anino pa ring hindi lumilisan. Si Madam Lucinda ay nanatiling nakatayo sa dulo ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang lihim na galit na tila ba hindi pa siya tapos sa kanyang huling baraha. Ano kaya ang gagawin ni Lucinda upang makatakas sa batas? At paano haharapin ni Andrea ang pinakamabigat na ebidensya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na si Don Lorenzo? Wala kang utang na loob. Andrea, pinakain kita. Binihisan. At binigyan ng pangalang, kagalang-galang ng mamatay ang ama mo. Ganito mo ba susuklian ang lahat ng paghihirap ko para sa pamilyang ito? Ang boses ni Madam Lucinda ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang dangal sa gitna ng nagkagulong bulwagan. Kahit na nakatayo na ang mga pulis sa kanyang paligid, hindi pa rin siya nagpapakita ng pagsisisi. Para sa kanya, siya pa rin ang matalinong reyna na nagmamanipula ng lahat ng kumpas sa loob ng mansyon. Humakbang si Andrea ng malapit. Bawat yabag ng kanyang sapato sa malamig na marmol ay tila ba isang tunog ng hatol na hindi na mababago. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng biyenan, ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Ngunit ngayon ay tila ba mga tuyong dahon na lamang na handa ng liparin ng hangin. Pinakain niyo ko. Mama, pinakain niyo ko ng mga kasinungalingan. Habang dahan-dahan niyang ninanakawan ng pamilya ko, ang boses ni Andrea ay kasing lamig ng bakal. Inabot niya ang isang maliit na folder kay Gabriel. At doon lumabas ang pinakaimportanteng ebidensya ng gabi. Isang toxicology report mula sa mga labi ni Don Lorenzo na muling ipinasuri ni Gabriel ng palihim. Hindi lang pera ang kinuha niyo. Mama, kinuha niyo rin ang buhay ng aking ama. Ang bawat tasa ng tsaa na tinitimpla nyo para sa kanya tuwing gabi ay may halong aseniko. Akala nyo ba ay hindi ko malalaman? Ang mga bakas ng lason sa kanyang buhok at kuko ay hindi nagsisinungaling kahit na lumipas na ang maraming taon. Ang pagpapatuloy ni Andrea habang ang kanyang boses ay bahagyang nangatal sa tindi ng emosyon. Sa sandaling iyon, tila ba gumuho ang mundo ni Lucinda. Ang kanyang pagiging matatag ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang muling manipulahin ang damdamin ng mga taong nakikinig. Ngunit wala nang salitang lumalabas sa kanyang nanginginig na labi. Ang mga mata ng mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay puno na ng pandidiri. Nagsimulang kumilos ang mga opisyal. Bago pa man mailagay ang mga posas sa kanyang mga braso. Lumapit si Andrea at dahan-dahang hinawakan ang mamahaling kuwintas ng perlas na nakasabit sa leeg ni Lucinda, isang alahas na pagmamay-ari ng ina ni Andrea. Sa isang mabilis na paghila, napatid ang bawat butil ng perlas at nagkalat ang mga ito sa sahig. Natila ba mga butil ng luha na naghahanap ng katarungan? Wala ka ng kahit ano. Lucinda, ang mga bank accounts mo ay naka-freeze na. Ang mansyon na ito ay babalik sa pangalan ko. At ang pangalang Marquez na ginamit mo sa kasamaan ay tuluyan mo ng mabubura sa kahihiyan. Ang huling hatol ni Andrea. Dinala na si Lucinda palabas ng mansyon. Ang kanyang huling sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang nawala sa hangin habang isinasara ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikang puno ng takot, kundi ang katahimikang puno ng kapayapaan.
Naglakad si Andrea patungo sa malaking portrait ng kanyang ama sa gitna ng hagdanan. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang tumakas sa kanyang mga mata at kehitham, tapos na. Papa, makakapagpahinga ka na ng matiwasay. Nakuha ko na ang hustisya para sa'yo. Nang lumingon si Andrea para hanapin si Gabriel. Ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bawat unos ay wala na ito sa gitna ng bulwagan. Ang tanging naiwan ay ang itim na Amerikana ni Gabriel na nakasabit sa gilid ng upuan. Isang tahimik na tanda na ang kanyang misyon ng pagliligtas ay tapos na. Isang matinding kaba at lungkot ang biglang kumurot sa puso ni Andrea. Bakit siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng mansyon ay tila may dalang bagong pag-asa. Malayo sa madilim at mabigat na atmosfera na bumabalot sa bawat sulok nito noong mga nakaraang buwan. Ang ingay ng mga kagamitang nililinis at ang amoy ng sariwang hangin ay nagpahiwatig na ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho. Pumasok si Elena sa silid ni Andrea na may dalang isang tasa ng mainit na salabat. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng ngiti. Mama Andrea, malinis na po ang buong bahay. Ang lahat ng gamit ni na Madam Lucinda ay naipadala na sa warehouse gaya ng utos nyo. Pakiramdam ko, humihinga na ulit ang mansyon na ito. Ang masayang balita ni Elena habang inilalapag ang inumin sa mesa. Tumango si Andrea at humigop ng tsaa. Dinarama ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa telebisyon na nasa sulok ng silid. Laman ng balita ang mabilis na pag-usad ng kaso laban kina Eduardo at Lucinda Marquez. Ang bawat ebidensyang inilatag ni na Gabriel ay sapat na upang mabulok sila sa loob ng rehas ng mahabang panahon. Ang hustisyang matagal na ipinagkait sa kanyang ama ay sa wakas ay nakamit na. At ang kumpanya ay muling bumalik sa mga kamay na may tunay na malasakit dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bahagi ng puso ni Andrea ang nananatiling kulang. Ang bawat sandali ng kanyang paggaling ay hindi magiging posible kung wala ang lalaking tahimik na nagbantay sa kanya mula sa dilim. Hindi na mapakali si Andrea. Kaya't minabuti niyang magtungo sa opisina ni Gabriel Reyes upang hanapin ang sagot sa kanyang mga katanungan. Nang makarating siya sa opisina, tumambad sa kanya ang isang lugar na puno ng mga dokumento at mga alaala ng kanyang ama. Doon, natagpuan ni Andrea ang isang lihim na drawer na naiwang bukas. Sa loob nito ay ang mga larawan niya mula noong bata pa siya hanggang sa lumaki, mga larawang patunay na hindi lamang dahil sa utang na loob kay Don Lorenzo, kaya siya pinrotektahan ni Gabriel. Si Gabriel ay laging nasa malayo. Binabantayan ang bawat hakbang niya. Minamahal siya sa paraang hindi humihingi ng anumang kapalit. Eksaktong pumasok si Gabriel sa opisina at natigilan nang makita si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat. Ngunit agad din itong napalitan ng isang malalim na paghanga. Akala ko ay mas gusto mong mapag-isa muna para ayusin ang buhay mo. Andrea, ayokong maging abala o maging paalala ng mga masakit na nangyari sa'yo. Ang mahinahong paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Andrea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya at pasasalamat. Gabriel, ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng tao ay manloloko. Ikaw ang nagdugtong sa mga peraso ng puso ko na winasak ng iba. Hindi kita kailangan dahil sa utang na loob. Kailangan kita dahil ikaw ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Ang tapat na sagot ni Andrea. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang mga kamay ni Andrea. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang sumpa na hindi na muling maghihiwalay. Gusto kong maging bahagi ng bukas mo, kung papayag ka. Hindi bilang abogado mo, kundi bilang lalaking handang maging sandigan mo sa bawat umagang darating. Ang bulong ni Gabriel na nagdulot ng isang matinding kilig sa buong pagkatao ni Andrea. Gumitsi si Andrea. Isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa gitna ng liwanag ng umaga.
Dahan-dahang inihilig ni Andrea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang katahimikan at ang pangako ng isang bagong simula. Ang sakit ng kahapon ay naging isang mahalagang aral na nagdala sa kanya sa piling ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang madilim na anino ng mga Marquez ay tuluyang pinalis ng liwanag ng katarungan. Sa harap ng isang bagong gusaling kulay puti at puno ng mga luntiang halaman, nakatayo si Andrea Marquez, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa. Ito ang pagbubukas ng Lorenzo Foundation, isang organisasyong itinatag niya upang magbigay ng legal at medikal na tulong para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Sa tabi niya ay si Elena, na ngayon ay tumatayong punong tagapamahala ng pundasyon. Nagngingitian sila habang pinapanood ang mga kababaihang dahan-dahang bumabangon mula sa kanilang sariling mga trahedya. Alam ni Andrea na ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay naging matabang lupa upang sumibol ang pag-asa sa buhay ng iba. Ang bawat tagumpay ng mga babaeng tinutulungan niya ay tila ba isang matamis na paalala na walang sugat na hindi kayang hilumin ng panahon at determinasyon. Bago matapos ang araw, nagtungo si Andrea sa puntod ng kanyang ama. Nag-alay siya ng isang pumpo ng mga puting lila, ang paboritong bulaklak ni Don Lorenzo, habang hinahaplos niya ang malamig na marmol ng lapida. Isang malalim na buntong hininga ng kapayapaan ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ko man mapapatawad ang mga krimeng ginawa nila sa'yo, Papa. Ngunit pinili ko ng bitawan ang bigat ng galit sa puso ko. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya mula sa anino nila. Ang tahimik na bulong ni Andrea sa hangin. Sa puntong iyon, nasagot na niya ang pinakamahirap na tanong sa kanyang buhay. Hindi kailangang kalimutan ng sakit. Kailangan lang itong gawing tuntungan upang marating ang mas mataas na antas ng sarili. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa kanyang likuran. Si Gabriel Reyes ay nakatayo roon. May dalang isang maliit na ngiti at ang mga mata ay punong-puno ng paghanga. Hindi na kailangang magsalita ng dalawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na upang ipahayag ang lalim ng kanilang ugnayan. Lumapit si Gabriel at kinuha ang kamay ni Andrea. Maingat na pinagdaop ang kanilang mga daliri habang sabay silang naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Nagtungo sila sa pampang ng dagat kung saan ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Ang tunog ng banayad na alon na humahalik sa buhangin ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng bagyo. Inihilig ni Andrea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng presensya ng lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng kadiliman. Salamat sa pagpiling manatili. Gabriel, salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakulong, kundi nagpapalaya. Ang mahinang sabi ni Andrea. Hinarap siya ni Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga ibudaliri ay banayad na humahaplos sa kanyang mga pisngi. Hahanapin at hahanapin kita sa bawat buhay, Andrea, dahil ikaw ang aking tahanan. Ang tugon ni Gabriel bago niya idinikit ang kanyang noo sa noo ng babae. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat sa kanyang katawan o puso. Nasusukat ito sa kakayahang tumayo muli, ngumiti sa gitna ng pagsubok, at magbukas ng puso para sa isang bagong pag-ibig matapos itong durugin ng mundo. Ang kwento ni Andrea Marquez ay isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may umagang naghihintay na puno ng pag-asa at pagmamahal.